Magandang araw sa ating lahat. Ah, Habang ako ay walang ginagawa, ay naisipan kong ipagpatuloy ko yung topic ko kagabi. Ang topic ko kagabi, yung mga pangulo, nanalo sila by their popularity or awa ng taong bayan. Kinuha ko lang ang background doon sa magmula kay Marcos Sr. papunta doon sa Marcos Jr. So natapos ko yun, pagpaliwanag ay dito naman ang possible na pwedeng maging pangulo by 2028. Sino ba ang possible na winnable, may capacity, na hindi siya madiktahan at mayroong magagawa sa ating bansa? Okay. Kung ano yung pumasok sa isip ko, yun yung sisimulan natin. Ihuli ko si Inday Sara. So, na magiging pangulo ng Pilipinas na hindi kayang diktahan ng sino man, at mayroon siyang magagawa sa bansang Pilipinas, at nakikita ko siya na magaling na leader. Noon idol ko ito idol ko siya, pero ngayon hindi ko na siya idol. Parang katulad kay Tulfo, hindi ko na rin idol ang Tulfo. Dati ang Tulfo, nakikita ko yung mga Tulfo brothers, matatapang, matulungin. Ngayon ko lang na find out, ang mga Tulfo pala, duwag rin pala. Duwag ang mga Tulfo. Matulungin, yes, of course, kasi mayroon siyang ambisyon sa politika. Mahirap pala, kung maganda ang iyong perspective sa iyong buhay, para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya at sa iyong bansang Pilipinas. Pero pag nahaluan ka ng politika, nagiging demonyo ang tao, nagiging magnanakaw, at nawala na sa isip niya yung pagsiservisyo sa bayan. Sabi ko nga sa lahat ng video ko, sa lahat ng post ko, walang politician na hindi magnanakaw. Ang tanong lang doon, barya-barya ba o trilyon-trilyon pag nakawin? So, mga kababayan, simulan ko na. Ang tinutukoy ko dito, si Senador Lacson. Idol ko ito, matagal ko ng idol ito. Pero dito sa panahon ng Marcos administration, nawala ang pagka-idol ko kay Lacson. Kaya pa rin palang bayaran si Lacson dahil sa politika. Dahil sinasabi niya, hindi niya nga kinukuha ang sweldo niya sa Senado noon, mula pa senator siya Hindi niya nga kinukuha ang kanyang sweldo sa Senado, pero doon naman siya kumukuha ng pera sa Chinese community. Ang galing, Ang galing ni Senador Lacson. Yun pala, kidnap me palang kanyang trabaho, kidnap me. Sabi niya, Madam, Sir, businessman, mayroong magtatangkang magkikidnap sa anak mo. So ganun ang mga Chinese community. So ang nangyari, yung Chinese community sumuporta kay Lacson. Yun pala, trabaho ni Lacson, natakutin yung Chinese community. So doon siya, parang protection ang nangyari kay Senador Lacson na protektahan mo ang mga Chinese community at kami na magsuporta sa iyo. So
Doon pala galing ang pera niya. Kaya nawala ang tiwala ko sa Lacson. Pero binaliwala ko yun. Pero ngayon, hindi na pwedeng mabaliwala. Nababayaran na rin pala siya. Kaya, yung para paging pangulo niya, no way. Senador Lacson, no way ka. Para ka rin itong idol ko ng isa si Congressman Acop. Ito si Congressman Acop, na aming congressman dito sa Antipolo, na namatay na. Kawawa ito idol ko rin ito si Congressman Acop. Idol ko ito, pero ngayon namatay siya, tumakbo ang kanyang anak. Ang kapal rin ng anak niya, tumakbo na alam ng taong bayan na yung perang ginagamit niya sa eleksyon ay galing sa nakaw, galing sa pananakot. So wala tayong maasahan, lalo na kay Senador Lacson. Now, sa mga Tulfo brothers, may plano maging vice president, may plano maging presidente. Ako ang number 1 mo maging kaaway, Tulfo. Isa ka rin palang mandurugas. Akala ko matapang ka. Akala ko isa kang matulungin. Mandurugas ka rin pala. Alin man sa inyong mga Tulfo brothers kayo, hindi naman pala makatotohanan yung inyong pagtulong. May mga personal na interest kayo. Si Tulfo, si Erwin Tulfo ba yun? O si isang Tulfo na magaling lumaban, pero nung nagkaroon ng corruption niya sa Meralco ba yun, na pinag-usapan 2 billion, nawala siya nawala yung pagkaangas niya. Yung pala, nasupal pala ng pera. So wala, o hindi kayo mapagkatiwalaan. Okay, Tulfo, Lacson, may pangarap maging pangulo, na matatapang at may magagawa sa bansa. Nakita ko na ang kulay nila. Hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Mandurugas rin pala. Okay. Si dating Vice President Leni Robredo, wala akong masabi sa kanya. Mabait siya, masunukan siya, okay siya, may alam rin kasi abogado. Ang tanong ngayon, mapaparis ba siya kay Marcos Jr. na gawin na lang siyang utusan, gagamitin lang siya, si Leni Robredo? Sa aking pagkabasa kay Leni Robredo, wala akong problema. Ang problema lang, baka gamitin lang siya ng Liberal Party, ng Marcos administration at ng komunista. So yun ang nakakatakot. Gagamitin siya ng Marcos na magnanakaw, gagamitin siya ng Liberal Party na isa ring makakomunista at magnanakaw, gagamitin siya ng Partido Komunista. Ay baka maging komunista na tayo after her administration. So mahirap. So pangatlo na yun na nasabihan ko. Sino pa ang possible na may hangaring maging presidente? Si Sandro Marcos, ang hangarin niya ay magiging pangalawang pangulo sa Baitaw 2028. Kaya nga ngayon pa lang nagnanakaw na sila para magamit nila sa election. Because during the campaign period nung kay Marcos Jr., sa totoo lang mga kababayan, wala silang pera. Nung sa campaign period, ako mismo magtitisigo, ni piso walang maibigay sa amin. May nagbigay 2 billion na isang businessman. Binulsa lang ni First Lady. So wala tayong maasahan sa yung si Sandro, kasi ang
ang Marcos ngayon, mga kaibigan, gusto nilang gayahin yung tatay nila. Kagahaman sa posisyon. Alam mo kung hanggang saan ang kanilang plano? Hanggang 2046. From 2022, nakaprogram sila hanggang 2046. Grabe, ano? Grabe ang mga Marcos. Ngayon pa lang ako nakarinig ng presidente na pinanganak ako na pinaka-demonyo at walang hiya. Magnanakaw. Wala tayong maasahan. Ewan ko kung sino maasahan natin. Dahil dyan, sa panahon ni Marcos, sa campaign period, nandyan ako. Testigo ako. Ano? So, wala na akong masabi na nangangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Last na si Inday Sara. Si Inday Sara, wala akong masabi dyan. Ano? Wala akong masabi kay Inday Sara. Dahil alam ko, may kamay na bakal siya at may puso siyang lumalaban. Pero maghihiwalay kami. Maghihiwalay kami kung ang kanyang administration ay magnanakaw rin. Sabi ko nga, sa lahat ng aking vlog, sa lahat ng aking post, mamatay ako na nagsiservisyo sa bayan. Nagsimula ako magserbisyo sa bayan sa edad kong 13 anyos. 14 anyos nakipagpatayan tayo sa mga rebelde dyan sa Mindanao. So yun ang pinakabasihan ko ngayon. Sa edad kong 14 anyos, ang kalaban namin more or less 400 na rebelde, 17 lang kami. Walang namatay sa amin. 3 araw na tuloy na bakbakan niya. Wala kaming tulog. Makaya rin pala namin hindi matulog. Dahil pag matulog ka, kamatayan mo ang iyong haharapin. So, napangalanan ko na ang possible na magiging presidente ng Pilipinas. Halos lahat yan, mandurugas. Si Inday Sara lang medyo nagkaroon ako ng tiwala dahil nakikita ko sa puso niya. Pero ang problema dyan, kung siya ay madidiktahan. Ano? Kung siya ay madidiktahan, yan yung problema natin, mga kababayan. Manalangin tayo na ang magiging Pangulo by 2028 ay makatao, makabayan, makakalikasan, at makabansa, at makadiyos. Maraming salamat sa lahat ng naniniwala sa akin. Patuloy kayong magsusubaybay. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay ko ngayon ay inilaan ko para sa ating bayang Pilipinas. Wala tayong atrasan kahit sino man. Maraming salamat.